Hello again. Um, Tingin ko kailangan ko lang itong i-share. Kakatapos ko lang kasing kumain. And pumasok lang sa isip ko na ang galing lang talaga ni Lord kasi kanina nag-iisip ako kung paano ko bibili ng merienda ko, and kung paano ako bibili ng bigas kasi hindi enough yung naiwan na pera sa akin para sa allowance namin ngayong araw na to. So, 100 lang yung natira. Pero may 100 pa naman ako doon sa iniipon ko doon sa anak ko. Pero syempre, pera niya kasi yun eh. Pera yun ng anak ko eh. Pero nagamit ko na rin kanina. Kasi nagbayad ako sa school. Tapos, nagbayad ako sa pinsan niya. Kasi, syempre may babayaran ako. Kaya ako nagbayad. Yun. Tapos, isip ako ng isip kanina na paano kaya yun, wala kaming pambiling bigas. Tapos, wala din akong pambibili ng merienda ng mga anak ko. Ng merienda ko, tsaka merienda ng anak ko. Kasi yung isa kong anak, nandun naman sa nanay ko. Pero kulang din yung nabigay namin na pera kasi nga short kami ngayon. Tapos, yung biyanan ko, tanong ako, sabi ko, ma, baka pwedeng makahingi ng bigas. So yun, binigyan niya ako. Tapos, pinapako niya pa ako kasi meron pang madami pang bigas sa kanya. Tapos, syempre, blessing yun, di ba? Hindi namin kailangan bumili ng ilang araw. Tapos, iniisip ko na lang yung pang merenda namin. Pero hindi ako masyadong nag-aalala kasi kasi may kanin naman dito. Tapos, pwede naman ako magprito ng hotdog kung sakali na magugutom ako. So, yun. Pero, ang gusto ko lang kasi talaga pag merienda lang. So, yun, kanina nagbibideo nga ako kanina. Tapos, after ko mag-video, medyo hinili-hili ko yung baby ko. Medyo mahaba lang tong kwentong to. Tapos, maya may kumatok. Tapos, yun, inalok ako ng sopas. Kasi nagsopas yung biyanan ko. May kasi sila dun eh. Ano bang tawag dun? Padasal. Yun, may padasal kasi sila. Tapos, siguro nagsopas yung biyanan ko. Di, nalok ako ng sopas. Sabi ko, sige, sabi ko ganun. Mamaya kukuha ko. Tapos maya, nakita ko kasunod yung pinsan nila, na asawa ko. Tapos, hindi ko alam, papunta pala dito. Akala ko pupunta dun sa tita nila. Kasi nandito yung tita nila galing Japan. Di ba, chinismis ko pa. So, yun. YouTube naman to i-upload, kaya okay lang. Tapos, tapos nagulat ako kasi kumatok ulit dito. Tapos, dito pala ibibigay sa akin. So, syempre, papasalamat ako kay Lord at saka kay Mama kasi hindi ko na lang problema yung tawag dito, merienda ko. Hindi naman ako gutom. Pero, syempre, kapag nagutom ako, magiging alangan kasi yung pagkain ko. Ang mangyayari nun, hindi kami sabay kakain ng asawa ko sa gabi kasi merienda ko ang kakainin ko na is kanin, hindi na merienda. So, yun. Tapos, natawa lang ako kasi ilang beses na nangyayari yun na wala akong pambili ng merienda. Tapos, tatanong ko kay Lord, ano kayang may meriendahin ko ngayon na kakasya sa 20 na mabubusog ako kasi mga merienda dito, bago ka mabusog, kailangan maka 30 pesos ka muna na merienda. Na fishball, kikiam, kwek-kwek, o kaya 25 pesos na spaghetti, or yun na, sopas, lugaw, gano'n. Basta hindi bababa ng 20 pesos yung merienda dito. Gusto ko syempre yung masarap, gano'n. Juicy pa.
So, yun. Kaya nagugulat ako minsan nagbibigay yung isang tita naman ng anak ng asawa ko ng minsan sotanghon, pansit sotanghon, gano'n. O kaya spaghetti. Minsan may birthday talaga tapos nagkakataon wala akong pera, wala akong pambili ng merienda, pang-ulam, pambili lang ng ulam sa gabi, gano'n. Kaya, ayun, sabi ko talaga kanina, ang galing talaga ni Lord. No? Kasi, kahit na wala ka palang pera, makakasurvive ka. Tapos, kahit hindi ka manghingi sa ibang tao, may kusang gagamitin si Lord para tulungan ka. Pero, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay gano'n. Diba? Kailangan may faith ka and at the same time, gumagawa ka pa rin. Faith without work is dead. Diba? Kaya, yun. Shinare ko lang. Sa YouTube ko to i-upload. Kasi, nahiya ako sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, syempre, tungkol to sa kanila. E pag sa YouTube, wala naman nanonood sa channel ko. Kaya okay lang. Pero gusto ko kasing record to. Kasi, para malay nyo, may iba nanonood na ganun din yung sitwasyon ko, diba? Yung nararanasan din nila na walang-wala, hindi naman ako sa walang-wala. Yung wala sila, tapos biglang may dadating na help sa kanila, diba? Yung tipo na kailangan nila ng tulong, tapos akala nila wala nang pag-asa, pero si Lord may gagamitin sa kanilang buhay para makasurvive sila dun sa certain situation nila, diba? Kaya, ayan, nare-record ko to para someday, makita ko, diba? Ganun. Madami pa akong gustong i-share nga kaya lang, hindi ko alam kung paano kasi hindi naman ako magaling sa Bible. Pero, nandun yung faith ko, kaya lang nahiya kasi ako pa mag-share. Hindi ko alam kung anong magiging thinking ng iba sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila sa akin. Pero gusto ko talagang i-share kung paano nag-work si Lord sa buhay namin. So, lalo na yung mga pinagdaanan namin ng mga halagang event sa buhay namin. So, yun lang. Bye-bye. God bless us all. Mwah.